beloved Boss Mike Cervera. Panoorin nyo to. Yung impeachment. Panoorin nyo to mga kababayan kung paano magmanipula ng isip ng tao. Kunyari gagawa ng senaryo para masabing legit yung kanyang gusto. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Asok. Nakahanda na talaga yung impeachment. So ngayon, isa na naman tong kumpirmasyon na kung saan talagang pinahihintulutan ni Romualdez na magkaroon ng impeachment si VP Sara Duterte. Haka-haka nyo lang. Haka-haka nyo lang. Sabi nila, alam na daw nila na nakaumang na impeachment. Narinig mo lang sa akin yan. Di ba mga kababayan? Di ba? Narinig lang sa akin yan. Kasi yung ex ko, na bata niya, nag-text sa akin. Pinanonood daw ako lagi niya. Ay, pinapanood mo raw ako lagi. Bumalik na kasi doon. Oo, yung ex ko, bata niya. Ha? Kaya alam nyo na, di ba? Sige, tuloy. Alam naman po natin ang dahilan kung bakit, di ba? Kasi nga po, Pakinggan nyo pakinggan nyo. mahirap na, delicates na kasi may bulong-bulungan. Hindi, eto bulong-bulungan lang naman. Kita nyo, bulong-bulungan daw. Ilang beses na ba yung bulong-bulungan nyo? Ha? Ilang beses na ba yung bulong-bulungan nyo? Na chinismis nyo na si Pangulo ay pinalo sa mukha ni First Lady. Chinismis nyo yan. May chinismis pa kayo na na-ospital, dinala ng helicopter. Saan? Sa ospital si Pangulo. Chinismis nyo. Pakinggan nyo mga kababayan. Naririnig-rinig ko lang naman. Hindi ko alam kung totoo ito. At ako, hindi kasi ako mabilis maniwala sa mga bulong-bulong. Ay, mga Kung hindi naman pala totoo, hindi ka pala naniniwala, di sana hindi mo na binalita yan. Di ba? Kasi ang mga manonood, kapag ka nanggaling sa mga vlogger at sa mga ibang mga sinusubaybayan nila, matik yan mga kababayan. Kahit chismis pa lang yan, pinaniniwalaan. Tuloy. chismis, hindi ako mahilig sa ganyan. Sa totoo lang may nagsichismis daw na sabi nila, si Marcos, ano na yan, mahina na yan, mga ganyan-ganyan. Kaya natatakot sila na baka kung may mangyari, si Vice President Sara Duterte daw ang papalit. Kaya meron daw iilan dyan, yung nakakaalam ng tunay na estado, ng kalagayan, yung health ni Marcos, yun na nagmamadali na ma-impeach si VP Sara Duterte. Yun ang Kita nyo mga kababayan? Grabe, di ba? Ginawa na naman nila ng kwento si Pangulong Bongbong. Mahina na raw si Pangulong Bongbong. Tandaan nyo. Noong panahon ni Macoy, ginawa rin nila yan. At inuulit na naman nila ngayon. Anong pinalabas nila kay Pangulong Macoy noon? Kahit malakas pa. Ngayon, mga kababayan, anong ginagawa nila? Ginagawa na nilang mahina ng katawan. Nung una, anong banat at propaganda nila? Weak leader daw si Pangulo. Weak, mahina, bobo, ganon. Hindi umubra yung propaganda. Anong ginagawa nila ngayon mga kababayan? Ang ginagawa nila ng issue, itong si Pangulo, na mahina daw, may sakit, ganyan, yung gusto niyang parating sa inyo. Para Para yung mga tao, kaysa naman kay speaker tayo, di kay Sara na lang. Ganun ang mga naratibo ng mga to. Kaya mga kababayan, mag-iingat kayo sa panlilin lang ng mga taong to. Tandaan nyo, etong mga taong to, sanay na sanay gumawa ng kwento. Kwento na hindi direkta, pero mamamanipula kayo. Diba? Alam ko naman kayo, hindi. Bakit? Napapanood nyo kami nila direct pero yung iba, mga kababayan, syempre, saglit na saglit lang yan. Dali na sila dyan. Sa ganyang salitaan, isipin nila, totoo na yan. Mga style na ganyan, mga kababayan, tulad na sinabi dyan, bulok. Mga kababayan, bulok.
Oo, di ba? Oh, ulitin ko lang para inyo maliwanagan. Oh, at maintindihan. Pasok. Unawain nyo maigi. Nakahanda na talaga yung impeachment. So ngayon, isa na naman tong kumpirmasyon na kung saan talagang pinahihintulutan ni Romualdez na magkaroon ng impeachment si VP Sara Duterte. Alam naman po natin ang dahilan kung bakit, di ba? Kasi nga po, mahirap na, delicates na kasi may bulong-bulungan. Hindi, eto bulong-bulungan lang naman, naririnig-rinig ko lang naman. Hindi ko alam kung totoo ito at ako hindi kasi ako mabilis maniwala sa mga bulong-bulong, yung mga chismis, hindi ako mahilig sa ganyan. Sa totoo lang may nagsichismis daw na sabi nila, si Marcos, ano na yan, mahina na yan, mga ganyan-ganyan. Kaya natatakot sila na baka kung may mangyari, si Vice President Sara Duterte daw ang papalit. Kaya meron daw iilan dyan, yung nakakaalam ng tunay na estado ng kalagayan, yung health ni Marcos, yun ang nagmamadali na ma-impeach si VP Sara Duterte. Yun ang bulong-bulungan na naririnig. Oh, kita nyo mga kababayan, narinig ninyo naman, ano? Napaka-simpleng pambubudol niyan. Binubudol yung mga nakikinig dyan. Pero mga kababayan, hindi naman tayo ganyan. Bakit? Kita nyo naman si Pangulo, ganda ng katawan, machong-macho. Nakita nyo na ba si Pangulo? Habang naglalakad nung binuksan yung Christmas tree sa Malacanang. Kita nyo yung katawan, napakakisig. Di ba mga kababayan? Pakita natin. Meron naman siguro ako ditong naitatabi, kung ano na itsura ng Pangulong Bongbong. Pangulo, nasaan ka na? Pakita ka saglit para naman makita nila kung gaano ka kamacho. Hindi tulad ng iba dyan, Pangulo, ito, yan, Nalilinlang sa mga nangyayari. Huwag kayong malilinlang sa mga nangyayari at binabalita ng mga pangit dyan. Yan ba? Tignan nyo naman mga kababayan. Itsura pa lang, Pag nakita nyo ako sa personal, parang nakita nyo na rin yan. Mga kababayan. Putik na yan mga kababayan, kisig-kisig kaya yan. Let's stay focused. Stay focused. Kita nyo? Malupit Ganda ng katawan maskulado na ngayon yan yun lang yung lamang niya sa akin maskulado na yan. Kaya alam nyo, niisip ko, mag-gym na rin ako. Pasok, kaya lang pag nag-gym ako, sasabihin ni Janang, sino pinopormahan mo? Bakit magpapaganda ka na naman ng katawan, para wala nang gulo, wag na lang, dito na lang sa bahay. Di ba? Ganun na lang. Guwapo no? Pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba makipag-away dyan? Trabaho ko ba makipag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Walang kwentang Sara, sabihin mo na. Trabaho ba ni Pangulo makipag-away, makipag-debate sa mga walang kwentang Vice Presidente dyan? Siyempre hindi mga kababayan. Yan yun. Banat Bay? Ano masasabi mo? Maniwala sa mga bulong-bulong, yung mga chismis, hindi ako mahilig sa ganyan. Sa totoo lang may nagsichismis daw na sabi nila, si Marcos, ano na yan, mahina na yan, mga ganyan-ganyan. Kaya natatakot sila na baka kung may mangyari, si Vice President Sara Duterte daw ang papalit. Kaya yan po yung kanilang mga propaganda ngayon. Palalabasin nila na yan yung naratibo dahil daw si Pangulong Bongbong mahina na, may sakit na, ganyan. Para naman mga kababayan, mapaniwala nila yung kanilang mga taong grasang uto-utong sumusuporta na itong si Pangulong Bongbong Marcos, mahina na. Ganito kasama itong mga taong ito. Kahit yung iyong kaligtasan, kalusugan, isa sa alang-alang nilang gagawin para mapasama ka. Tama-tama talaga ito Our beloved Boss Mike Cervera.